morning po sa atin lahat. Welcome po sa online Bahay Pagsamba. I-encourage you po to share this link, to share this video para mas marami pa po ang makarinig, makapanood sa atin, sumama sa atin sa pagpuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, you can comment down below yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, katrabaho, kapitbahay, kakilala, para sila man din ay magkaroon ng personal relationship kay Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Hallelujah. Let us acknowledge the presence of God. Let us acknowledge the Holy Spirit. Join us today as we pray. Let us bow our head. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, O Lord God. Maraming salamat. Hallelujah. Na sama-sama po kami magpurit, magpasalamat sa iyo. Sama-sama po namin itanyag ang iyong magiting na pangalan, O God. Salamat, Lord God, sa mga kasagutan sa iyong mga panalangin. Ikaw lamang ang mapurihan at mapasalamatan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Indeed, God is good all the time. and all the time. God is good. Hallelujah. He's our way maker, miracle worker, a promise keeper. That is who Jesus is. Let us sing this song. Praise Jesus. Praise Jesus. Just open your mouth. Hallelujah, Lord. Here we go. Waymaker.
tongue will confess that Jesus is Lord. Every knee will bow down and worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah, Lord God. Here we are. Here we are, O God, fighting from the victory, O God. This is how we fight our battle, O God. As we worship you in spirit and in truth, O God. Miracles, signs, and wonders will be manifested in our naked eye, O God. Hallelujah. Come on, church. Let us sing this song. This is how we fight our battle. Come on. It is a way of our declaration, but it is powerful. Come on, church. This is how we fight our battles. This is how Holy Spirit, consume our desires, God. Consume our thoughts. Consume our will, God. Be the Lord
and Savior of our lives, O God. We confess it that Jesus is Lord over our family, over our ministry, over our work and studies, O God, over our lives. Jesus is Lord over this nation, O God. Holy Spirit, come and consume us. Holy Spirit, come and manifest your power, O God. Thank you, Lord God. Set us ablaze, O God. Set us on fire, O God. For the people, for the lost, O God. Oh God, Holy Spirit, open heaven for us, O God. Open heaven for us, O God. Set a fire down in our soul, O God. That can contain, that can control, O God. Yes, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I confess it, declare it, that I can't control. I want more of you, God. Set a fire. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. There's no place. I want more of you, God. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire, oh God. Come on, church, let us sing songs. Let us sing a new song to the Lord. Oh God, we worship you, Jesus. We desire for more of you, God. We desire for your presence. We desire for your Spirit. We desire for your power, God. We declare open heaven, oh God. Jesus. Jesus. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Let this song be our prayer today. Set a fire down in my soul. Consuming fire, come, oh God. Thank you, Holy Spirit. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. We want more of you, God. More of you, Lord Jesus. More of you, God. More of you, God. Hallelujah, Jesus. We acknowledge you, Holy Spirit. We glorify you, Father. We lift your name on high, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We glorify you, God. We glorify you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa araw na ito at tunay nga po na sa kanyang biyaya tayo ay kapagpala ng kanyang mga salita. At bago po tayo tumungo sa salita po ng Diyos sa araw na ito, ay tunay nga na nagpapasalamat tayo sa Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin at tutulong sa atin upang ang kanyang mga salita ay magbunga sa ating mga buhay, hindi lang natin madinig, kundi magbunga sa ating mga buhay. Kaya ganun din, binabati natin ang ating mga tagapanood, tagapakinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng bansa. Tulad po ng nandiyan sa US, ang ating mga kapatid dyan, sila Rodel, sila Charm, sa New York. At ganun din sa mga kapatid dyan sa Australia, sa Canada, sa Qatar, sa Hong Kong, sa Macau, sa Hawaii. So, salamat po sa Panginoon sa Dubai at dyan sa Baguio, sa Pangasinan, dito po sa Pampanga, sa Bulacan, at sa mga lugar na hindi ko po nabanggit at kayo ay nanonood, ay binabati ko po kayo ng isang napakagandang araw na kaloob sa atin ng Diyos na buhay. Praise God. So bago po tayo tumungo sa salita po ng Diyos, ay tunay nga na nakakamangha at nakakalungkot din at the same time, ang mga pangyayari sa ating kapaligiran at tunay nga na nagpapatunay at nagpapakita ng mga katuparan ng salita po ng Diyos na malaon nang naisulat sa Biblia. Okay, sa darating na mga araw ay makikita po natin ang mga hula o propesiya sa banal na kasulatan na talagang patuloy po na nangyayari at naisa sa katuparan, tanda na ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Subalit hindi po yan dapat magdala ng takot sa atin kung hindi lalo pa ng pananabik. Kaya nga po tama ang sinabi ni Apostol Pedro na tayo po ay lalong kumilala at kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating Diyos na tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan at nagbigay ng panibagong buhay o ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkapanganak nating muli. Kaya po sa umagang ito ay ito po ang ating bibigyang pansin upang pagbigay ito ng hamon sa bawat isa sa atin na higit nating kilalanin pa ang Panginoon sa ating buhay sapagkat anuman ang mga pangyayari sa ating paligid, maganap man ng mga naisulat na sa banal na kasulatan na magaganap at nagaganap na mga bagay na hindi po natin nakita pa ng mga nakaraang panahon at ang plano ng kaaway na talagang ganapin ang kanyang kagustuhan na ang mundo ay mapasa ilalim muli sa kanyang kapangyarihan, ay ito po dapat magdala ng hindi takot o hindi pananabik na ang ating Panginoong Jesucristo ay muli pa ring darating o muli siyang darating upang bigyang katuparan ang mga pangako niya sa bawat isa sa atin. So bago po tayo tumungo sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin at ilingin natin sa banal na Espiritu na siyang ating dakilang tagapagturo na gabayan po tayo at ituro sa atin, paunawa sa atin ang kanyang mga salita. Panginoong Jesus, salamat po sa iyo sa umaga pong ito, sa biyaya mo sa aming lahat at sa pamamagitan ng iyong pananagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Kami rin ngayon ay makapagtatagumpay at makapananaig sa anumang takot na inihahasik ngayon sa aming kapaligiran, sa mga kalamidad, sa krisis, na mga nangyayari po, Panginoon, na hindi lamang dito po sa aming bansa, kundi sa buong
mundo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na sa pagkakataon pong ito, hinihiling namin sa Santong Espiritu na kami ay gabayan at turuan at tulungan na makilala pa ang aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga katotohanan na aming pong tatalakayin ngayon sa umagang ito. Magbigay nawa ito sa amin ng matibay at matatag na pag-asa upang kami, Panginoon, na mga nagtiwala sa iyo, ay tunay nga, O Diyos, na makapagpatuloy, na matatag, tumitibay, hanggang sa ikaw ay muling bumalik, Panginoon. At gamitin mo rin ang aming buhay upang ang iba ay kilalanin ka na kanilang Panginoon sa kanilang mga buhay at sila man ay makaranas ng biyaya na nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon, na lahat ng aming mga tagapakinig na inaabot ng live stream na ito at maaabot pa ng live stream na ito sa mga darating na mga araw at ang mga makakapanood, Panginoon, kayo po ang mangusap sa kanila, kayo po ang tunay na makilala nila at gawin nilang Panginoon ng kanilang mga buhay. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya at matnubay, sa iyo ang lahat ng papuri at parangal, sapagkat ikaw lamang po ang dapat papurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. At tunay nga na sa biyaya po ng Panginoon, tayo ay mag-aral muli, okay, ng kanyang mga buhay na salita. Amen. Praise God. So, ayon po sa 2 Peter chapter 1 verse 17, okay. Ayan, sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Diyan nagkamali yata doon. Okay, so rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and all glory to Him both now and forever. Amen. So dito po, sabi po ni Apostol Pedro, rather, okay. So kaysa o higit, parang gano'n ang ibig sabihin, ano? Tayo ay kailangang lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, ibig sabihin, so rather na ikaw ay matakot, rather na ibuhos mo yung panahon mo sa mga anumang nakakagulo, nakakaabala, nakakatakot sa iyong buhay, nakakapagbigay ng stress, ng anxiety, at nakakapagpa-depress, ito po yung panahon na ituon natin ang ating buhay sa paglago, sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. So tulad po ng kanyang naging tanong sa kanyang mga alagad nung narito po siya sa lupa, sabi po niya sa kanyang mga alagad, who do you say I am? So the same question na kailangan pong sagutin din natin sa ating mga sarili at alamin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ngayon na sino nga ba siya para sa atin. Okay. So, who do you say I am? O, paano mo sinasabi o para sa iyo, sino ang ating Panginoong Jesucristo? Okay. So, sa Matthew 16 verse 16, sinagot po yan ni Simon Pedro na ang sabi po, you are the Messiah, the Son of the living God. Okay, so nang itanong po ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay ito po ang naging sagot ni Apostol Pedro. Ano ho? You are the Messiah, the Son of the living God. Gaano po kahalaga ito? Okay, so dito po tayo magbibigay diin at pansin at hindi po ako magbibigay ng maraming paliwanag except yung pong mga nasa mga talata na atin pong tatalakayin. Ano ho? So kasi po makikita na napakahalaga na makita natin that this verse must be interpreted ng Biblia mismo. Okay. So kunin po natin ano ang paliwanag, ano ang
pagpapaunawa na ibinibigay sa atin mismo ng banal na kasulatan. Okay, sa verse 17, ang sabi po dito, ang sagot ni Jesus sa kay Pedro, Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being." So napakahalaga po ito, no? So sabi ng Panginoong Hesus, "Pinagpala ka, Simon, anak ni Juan, sapagkat ang aking Ama sa langit ang naghayag nito sa iyo. Hindi mo ito nalaman sa kanginumang nilalang." So dito po napakahalaga ito, no? Kasi po walang tao na pwedeng magpahayag at magpakilala o makakilala sa Panginoong Hesukristo na siya ang Mesyas at ang anak ng Diyos na buhay maliban na ito ay ipahayag ng Ama. Okay, kahit po sa ating panahon ngayon, bagamat may Biblia na, bagamat si Jesus ay namatay at muling nabuhay na at nakaluklok na sa kanang trono ng Diyos, marami pa po rin ang hindi nakakakilala sa Kanya, sa Kanyang tunay at kung sino po talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po napakahalaga na mapag-aralan natin, alamin natin, hindi pag-aaral ayon sa ating sariling pagpapaliwanag, kung hindi ayon sa sinasabi mismo ng banal na kasulatan. Kaya po din, balikan natin sa Matthew chapter 16 verse 16, dalawang bagay po ang gusto kong ihayag sa atin sa sagot ni Pedro. Ano po ba yon? Simon Peter answered, "You are the Messiah." Okay, so you are the Messiah. So, ito po yung unang kailangan natin tingnan. Intindihin po natin, nang sabihin ni Apostle Peter o ni Simon Peter, "You are the Messiah." Ano po ang ipinapakita at pinapaunawa sa atin dito? Messiah is a Hebrew word, na ang kahulugan is the anointed or the anointed one. Okay, so Messiah is a Hebrew word, na ang ibig sabihin is the anointed or the anointed one. Sabi po ng Isaiah 61 verse 1, "So the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed." Okay, so ginamit po dito yung the word na anointed, na later on makikita po natin ang halaga ng verse na ito, na sinabi po ni Propeta Isaiah patungkol po sa ating Panginoong Kristo at ano ang kahulugan ng salitang anointed na yan. Sino yung anointed na yan? Okay, so in the Greek word, yung Christ naman po, okay, so ang Messiah po in Hebrew at ang Christ naman po is the Greek word na ganun din po ang ibig sabihin, the anointed one. So, bakit po natin binibigyan pansin itong sinabi sagot na ito ni Simon Peter sa Panginoon, "You are the Messiah." Okay, so kasi po ang tanong nga ng Panginoon sa kanila, "Who do you say I am?" Sino ba ako sa inyo? Okay, so kaya po napakaganda ng sagot ni Simon Peter at sinabi ng Panginoon, hindi mo nalaman yan kanginumang nilalang kung hindi yan ay kapahayagan sa iyo ng Ama. Okay, so in the Bible, okay, tingnan po natin yung importance ng anointed. So in the Bible, who are the anointed in the Old Testament? Sa Old Testament po kasi pagka sinabing anointed, sila po ay binuhusan ng langis. Okay, sila ay mga pinili at binuhusan ng langis, so kaya tinawag po silang mga anointed. Okay, so sa translation po sa Tagalog, ang anointed is, ibig sabihin ay binahiran o binuhusan ng langis. Okay, so sino-sino po ba ang mga taong ito na mahalaga na makita natin at ano po ang kinalaman nito sa ating Panginoong Kristo? Ano ang na pinapakitang katotohanan nito at pagsasakatuparan na mahalaga na maunawaan natin na ginawa
ng Panginoong Kristo bilang Jesus o tao dito sa lupa. Okay. Sa Matthew 16:13, ito po, he asked his disciple, "Who do people say that the Son of Man is?" Ito po, so ang unang tanong bago niya tinanong sila para sa kanilang pagkaalam kung sino si Jesus o sino sa kanila ang Panginoon, ay tinanong muna niya sa verse 13 ng Matthew 16, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Sabi dito, who do people say that the Son of Man is? And then sa verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets. So dito po tingnan natin ano po kung sino the Messiah, who is the anointed one, fulfills the office of a prophet. Okay. So kaya makita po natin hindi lang ito naging expression ng mga tao sa pagkakilala kay Jesus na siya si John the Baptist, ang iba sinasabi siya si Elijah, ang iba sinasabi siya si Jeremiah, at ang iba sabi niya siya ay yung iba sa mga propeta. But dito po makikita natin, to understand and to know our Lord Jesus Christ, when He was here on earth, Jesus fulfilled the prophets. Ano po ibig sabihin nito? Ano po ang ginanap niya ang mga propeta o as anointed prophets? Okay. So dito po makikita natin noon ang ginagamit ng Diyos upang ipahayag sa tao ang kanyang kalooban ay ang mga propeta. So God is choosing, pumipili po siya ng tao tulad ni Elijah, ni Elisha, ni Isaiah at ng marami pang iba upang i-anoint to become prophet of the mouthpiece of God who will tell the people ano ang sinasabi ng Panginoon, ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila, sa kanyang bayan particularly, okay? O kaya naman po tulad ni Prophet Nathan ay upang sabihin kay King David ang kanyang naging kasalanan kay Uriah at saka kay Bathsheba. So dito po makikita natin na ang prophet ay ginagamit ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang kalooban. So ganun po ang tinupad at isinakatuparan ng Panginoong Hesukristo bilang the final prophet, okay, na nagpapahayag at nagpahayag ng kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. So mahalaga maunawaan po natin ito sapagkat ang ikalawa na makikita po natin ayon sa Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So makita po natin dito, finally, the Lord Jesus Christ, ay makita po natin dito, one of the pinipili at ina-anoint ng Panginoon sa Old Testament ay ang mga priest. Okay. So dito makita natin na ang Panginoong Kristo, sinabi niya kay Pedro, okay, na and upon this rock, so mapapansin po ninyo, dahil si Pedro yung sumagot, you are the Messiah, the Son of the living God, sa kanya rin in-address itong verse 18. Okay? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. So dito po, gusto kong makita natin, okay, so Jesus is not only the builder of the church, but He is the priest. Siya po ang tawag dito, ang hindi lang tagapaglingkod kundi siya po ang, sabi dito, nagtatag, okay, ng kanyang iglesia. Siya mismo ang nagbibuild ng kanyang iglesia. So, unawain po natin mabuti yan. In John chapter 1 verse 17, for the law was given through Moses. Grace and truth come through Jesus Christ. So, makita po natin, as priest, the Lord Jesus Christ fulfilled the law of Moses. Okay. At ang pag-fulfill po niya is through grace and truth. Okay, sa biyaya at katotohanan. So makikita po natin dito, no? So
ang mga kautusan do po ay binigay kay Moses ng Diyos. So, ang mga kautusan doon, ay alam po natin na it focus the people, okay, upang ang kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan, ang lahat-lahat sa kanila ay masentro sa Diyos. Okay? That's why pinili po niya si Levi bilang isang lahi kung saan manggagaling ang pinaka-high priest down to the Levites na tagapaglingkod sa tabernacle at that time. At tunay po na dito makita natin sila yung nagsasakatuparan ng kautusan kung paano sasambahin ang Diyos. At makita nga po natin si Jesus Christ ay siya po ang pinaka Aaron in the Old Testament symbolizes or typifies the Lord Jesus Christ as the high priest. Okay, so ano po ang ibig ko pang sabihin dito? Tingnan po natin ano ang importance nung priest. Okay, so 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So the man Christ Jesus, the man anointed Savior. Jesus means Savior. So ito po yung gusto ko makita natin. So in the Old Testament, ang tagapamagitan ng tao sa Diyos is not the prophet, but the priest. Okay? So ang mga saserdote po, ang mga pinili ng Diyos mula sa lahi ni Levi, at ang mga high priest mula sa lahi po ni Aaron, ang tagapamagitan, okay, ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. So through the sacrificial offerings na ginagawa po nila, so ang priest po ang humaharap sa Diyos through the mercy seat na nandoon po sa Holy of Holies. So siya po ay nag-o-offer ng dugo ng hayop na sinasakripisyo so that ang dugo ng hayop na yon ang magtakip sa kasalanan ng buong Israel o ng isang individual. So dito po ay makikita natin, kaya ako po gusto makita nyo, so the priest was the anointed of God, and the Lord Jesus Christ is the priest who offers himself to be the final Lamb of God, okay, and offered himself. Kaya po makita natin in the resurrection, hindi po siya nagpahawak kay Mary nung una siyang magpakita dito, sapagkat ang sabi niya, kinakailangan siyang pumunta sa Ama upang i-present ang kanyang sarili, okay, na sakripisyong handog. So he has to go to the Holy of Holies, not made by man, but dun nga po sa kalangitan, sa abode of the Father, so that he can present himself as the sacrifice, so that he can represent man as the priest to God, our Father, and His Father. So nakukuha po ba natin? So si Jesucristo po, the Messiah or the Christ is the anointed one who was chosen by God to represent man to God and to represent God to man. So ibig sabihin siya po yung tagapamagitan. Sabi nga po dito ni Apostol Pablo kay Timothy. So meron lang isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At ito ay ang taong si Kristo Jesus o the anointed Savior. Okay. So yan po ang ating Panginoong Kristo. So kaya po napakahalaga na makita natin yung ibig sabihin ng sagot po ni Apostol Pedro na you are the Messiah. You are the anointed one. You are the prophet of God. You are the priest of God. Okay. So meaning to say, when we say prophet, so talagang the message na yung totoong kalooban ng Panginoon, yung totoong mensahe ng Panginoon, Jesus gave it to the world o tawag dito, revealed it to the world. Okay. Upang malaman ng mga tao, ng sangkatauhan, from generation to generation, the message of God. His love, excuse me, His love for the people, okay? At dito nga po, He's also the priest
na hanggang sa kasalukuyan, siya po ang namamagitan sa atin sa Diyos Ama. Okay, so siya po ang anointed o pinili, inanoint ng Diyos upang gawin ang mga bagay na ito. Another is, ito po, sa Old Testament, ang mga ina-anoint ay hindi lamang po prophet, hindi lamang po priest, but also king. So kaya po sa sagot po din ng Panginoong Kristo kay Peter, sabi po niya sa verse 19, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven." So may karugtong pa po yan, pero hindi ko na sinama. So makita natin, Jesus, sabi po dito, makita natin dito yung "I will give you the keys of the kingdom of heaven." So pinapakita po niya dito as king, okay, of his kingdom. He has the authority to give to Peter, okay, the keys of the kingdom. Okay, so dito po, it's not only to Peter na binibigay yung keys of the kingdom, kung hindi yung nire-represent ni Peter, ang mga mananampalataya. "And I will give you the keys of the kingdom of heaven." So every believer from Peter and to all who believe on the Lord Jesus Christ, we have, and the Lord is giving us these keys of the kingdom of heaven so that we can use it. Okay, so in this life, alam po natin na sa mundong ito, there are two kingdoms operating. The kingdom of this world and the kingdom of heaven. Okay, so the kingdom of this world, alam po natin na ito po ay pinapamahalaan ng kaaway natin, walang iba kundi si Satanas, na ang lahat ng kanyang mga ginagawa talagang i-duplicate, i-forfeit, at talagang i-destroy ang anumang sa Diyos. But sabi nga po ng Panginoon sa John chapter 17, mababasa po natin na tayo na mga nagsisampalataya, na bagamat tayo ay nasa sanlibutan, subalit hindi na tayo mga taga-sanlibutan. Gaya niya na hindi taga-sanlibutan. So we are in this world, but we are not of this world. So yan po ang katotohanan na gusto ipakita sa atin dito. So ngayon, ang gusto ko makita natin, He is the King, okay, who has the authority. So siya po ang pinili ng Diyos, inanoint ng Diyos as King, so that He can have the authority to give the keys of the kingdom to every believer. Amen. So yan po ay napakahalaga na makita natin. And this is the restoration work of Christ. So na mahalagang maunawaan po natin sa ating panahon ngayon, that because you receive Jesus as your Lord in your life, you have, okay, meron kang karapatan, okay, for these keys to be used in the kingdom of heaven. Okay, so actually it is also given to you and me and to every born-again believer and to everyone who have Jesus in their hearts. Okay, and in Colossians chapter 1 verse 13, to further look on, na makita natin that Jesus is the King, sabi po dito, for He, God the Father, for He has rescued us from the kingdom of darkness, the Lord Jesus Christ, and transferred us into the kingdom of His dear Son. Okay. So, dito po, actually, the God the Father nga ito, ang God the Father, nirescue tayo through Jesus Christ from the kingdom of darkness at tinransfer tayo, okay, into the kingdom of His dear Son. So, ibig sabihin, so makita po natin dito na talagang ang kanyang anak o ang ating Panginoong Kristo, the Messiah, the Christ, has His kingdom. Okay? Kaya nga po, He is the King of Kings. Okay? At yan po ang sabi sa Revelation 17:14. Together, they will go to war against the Lamb. But the Lamb will defeat them because He is Lord of all lords and King of all kings. And His called and chosen and faithful ones will be with Him.
So makita po natin dito, okay? So didigmain po ang kordero, the Lamb of God. And it will happen, okay? At malapit na po yan sapagkat tunay nga na mga nakasulat sa Biblia na pares po noong pagsusulong ng one world government and one world religion, okay, ay talagang actually nag-signing na po sa pangunguna po ni Pope Francis at ng iba pang mga leaders ng simbahan all over the world. Nagpirma na po sila na magkaroon ng one world unity o pagkakaisa ng one world religion. At sa Switzerland naman po ay nag-meeting sila patungkol sa Great Reset na ang ibig sabihin po ay isulong ang pagkakaroon ng one world government. At ang target date po nila dyan ay mula ngayong November 2020 at sa mga sumusunod na mga taon ay talagang ma-establish nila yung one world government na yan. Okay, and actually, alam niyo po, na-excite ako kasi I am studying part of the end times right now kasi na-challenge po ako. The more po na kinikilala ko o pinag-aaralan ko, pinapalalim ko yung aking sarili sa pagkakilala sa Panginoon. At the same time, nakikita ko rin po yung current events. Okay, yung mga nangyayari po ngayon na if you really know your Bible, you will see na ito pong mga event na ito. Alam niyo po, kahit po may mga nag-gather din po akong video ngayon that proves na ito pong COVID-19 na ngayon po ay talagang nagpapahirap sa buong mundo ngayong 2020. Okay? Ito po pala ay matagal na talagang naplano. So I will share this to you maybe next week o sa mga susunod na araw. Gusto ko lamang pong bigyan ng higit na authority ang salita ng Diyos dito po sa mga evidence, outside evidence na makikita po natin na naggaganap ngayon. So how these leaders na nagpaplano na magkaroon ng one world government, na nagsusulong nitong one world government, ay talagang may malaking kinalaman dito po sa mga disasters na ito na like this COVID-19. But going back here, bahagi po yan ng paggigera nilang ginagawa ngayon sa kordero ng Diyos o war against the Lamb. But the assurance that we have is the Lord, the Lamb, the Lord Jesus Christ will defeat them because He is Lord of all lords and King of all kings. Okay. At ang maganda po dito, sabi sa bandang uli, and He's called and chosen and faithful ones will be with Him. So kapatid, ikaw ay tinatawag ng Panginoon, kaya kung hindi ka pa sumasagot sa Kanya, sumagot ka na sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Because so that you can be chosen. Alam niyo po, marami ang mga tinatawag, sabi ng Biblia, pero kakaunti ang napipili. Bakit? Kasi yung mga tinawag, ayaw talagang lumapit, ayaw talagang tumugon. At kung tumugon man, umalis uli. And then, ang sabi po, and faithful ones. So, isa po sa importante sa mga tinawag at mga pinili ay yung maging tapat. At ang sabi, this will be with him, okay, in his victory. Actually, he is already victorious and we are more than conquerors already. But this is, kumbaga sa this is the actual defeat, okay, physical defeat of those na kumakalaban sa ating Panginoong Kristo. Okay, so it will happen in the real world, dito po sa mundo nating ito. But that is not our topic. Kaya po,
Hindi ko masyadong elaborate na yan. Ano? Pero ang gusto ko po makita nyo dito, as the anointed one, as the Messiah, as the Christ, okay, the Lord Jesus is the King of all kings. Okay, so napakahalaga po yan. So pagka nakita mong He is the King of all kings, no greater kings, okay, dito sa lupa, ang hihigit sa Panginoong Jesucristo. All no kings on earth will be greater than Him, than the Lord Jesus Christ. Okay, kaya po, kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, cool ka lang, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, ang Panginoon nating Diyos, na ating kinilala sa ating buhay, ay tapat at totoo. Praise God. Okay, so in Luke chapter 4 verse 18, going back, makikita po natin, magbabasa po natin dito, no, yung Isaiah 61 verse 1, na mismo ang Panginoong Jesucristo ay sinabi po niya ito, no, nasabi po niya, the Spirit of the Lord is upon me. So He is the one claiming, for He has anointed me. So the word me dito, yung me dito is the Lord Jesus Christ. So sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, for He, God the Father, has anointed me, Jesus, to bring good news to the poor. He has sent me, Jesus, to proclaim the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free. Okay, so that's the importance ng the word anointed. So ibig sabihin, when Jesus was called Jesus Christ, the Savior anointed, or anointed Savior, Christ Jesus, okay, so ito po yung kanyang misyon, ito po yung kanyang ganapin, ito po yung pinapagawa ng Ama sa kanya. So to bring good news to the poor. Sino po ba yung poor na tinutukoy dito? Ang poor po dito is not yung poor materially, yung poor financially, hindi po. The poor is the poor in the spirit. Okay? So sila na mga dukha sa espiritu. Okay? So, and then, sino pa? Sinend siya to proclaim the captives will be released. So he was announcing na lahat ng bihag, anumang klaseng pagkakabihag yan. Okay? Addiction man yan, o whatever it is, meron pong release na ginagawa, pagre-release, pagpapalaya na ginagawa ang Panginoong Jesucristo. Even those who are blinded, okay, hindi lang po physical blindness, but yung pong spiritual blindness. Kaya po marami po ang nakakakita ng katotohanan. So those who know the truth will be set free. Sabi po ng John 8:32. Kaya nga po, it is very important na who is the truth? The truth is the Lord Jesus Christ. Sabi po niya in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Okay, so Jesus said, I am the way, the truth. So, and then in John 8:32, you shall know the truth, and the truth will set you free. So this is very, 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 very important na makita natin. Kasi po, pag nakilala natin, that's why yan po ang ating pag-aaral ngayon, kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Messiah, He is the Christ, the anointed one, and as anointed of God, ang dala-dala po niya is good news. That's why I'm sharing to you this good news. Okay, so if you are captive, kung ikaw ay gapos, o anuman ang parang nagpapahirap at nagtatali sa iyo, parang hindi ka malaya sa pakiramdam mo, make Jesus as your Lord, and you will be released. Okay, so kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, nakukonfuse ka sa iyong pananampalataya, so receive Jesus as your Lord, because you will, yung blindness mo, okay, magkakaroon ka ng pagkaunawa, pagkakita sa katotohanan. Okay, at sabi that the oppressed will be set free. So kung ikaw ay nakakaranas ng oppression, hindi lamang sa physical na mga tao,
even sa oppression ng kaaway sa iyong buhay. Okay, yung spiritual oppression, ang pangako ng anointed one, ng ating Panginoong Jesucristo, the Messiah, is to set you free. Amen. Praise God. So, and then in Luke chapter 7, verse 22, then he told John's disciples, go back to John and tell him what you have seen and heard. So, nung tinatanong po kasi nila kung ano sasabihin nila kay John, kung siya na nga ba ang Mesias, siya na nga ba yung anointed, sabi po ni Jesus sa kanila, o sige, sabihin nyo kay John, okay, bumalik kayo sa kanya at sabihin niyo kung ano inyong nakita at nadinig. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. Wow! So ayan po nung pinatatanong ni John kung sino siya, ayan po ang pinasabi ng Panginoon. Hindi po niya directly sinagot na, yes, sabihin niyo, I am the Messiah. Hindi siya sabihin niyo that I am the Christ. Kundi sabihin niya, go back to John and tell him what you have seen and heard. Amen. Sapagkat napaka-importante po yun kasi it proves in the work ni Jesus as God's anointed. Kasi po bilang anointed, ito po ang kanyang gawain. Okay? To let the blind see, to let the lame walk, to let the lepers to be cured, to let the deaf hear, and the dead to raise to life. Okay? And the good news is preached to the poor. Wow. So kaya po even in John in Acts chapter 10 verse 38, ang sabi po diyan, and you know that God anointed Jesus of Nazareth. Okay, ito na po yung patotoo, no? With the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, ito na po yung patotoo sa Book of Acts, ano? And you know that God anointed Jesus. So, He was the anointed. He was the Christ Jesus of Nazareth. Okay, with the Holy Spirit and with power. Alam niyo po, sa Old Testament, kapag ka po ina-anoint, the Spirit of God dwells on that person. Whether it is a prophet, whether it is a king, or whether it is a priest. Okay? So kaya nga po nung i-anoint si David as king, nung siya ay binatilyo pa lang, so the Spirit of God rests upon him. While si Saul naman po, the Spirit of God left him. Kaya po ang nangyari kay Saul, kay King Saul, because of his disobedience, nilisanan siya ng Espiritu ng Panginoon, yung kanyang pagiging anointed as king, okay, ay na-reject dahil sa kanyang disobedience, at ang pumalit na Espiritu ay yung Espiritong nagbo-bother sa kanya. Okay, so kaya po he becomes sick. So yan po ang nangyari. So kaya po makikita natin ang Panginoon. So ito po ang isang malinaw na ibig sabihin ng anointed, ano? Pinapanahanan ng banal na espiritu at kinakakitaan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, so yan po, ganyang kahalaga yan. So yan ang ating Panginoong Jesucristo. He was 100% human when He was here on earth. Kaya po niya nagawa yung mga bagay na ginawa po niya, lahat ng himala, ginawa po niya yan as human, not God. Ito po yung isang gusto ko makita ninyo. That's why I am sharing to you the importance of the word anointed. So, ibig sabihin, tao siya, pero He was anointed by God, kaya tinahanan siya ng banal na espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, so the miracle that everything that happened, yung pagpapahinto po niya ng bagyo, yung pagpapagaling niya, yung pagbuhay niya sa patay, nagawa po niya yon as human because the Spirit of God lives in Him. Hallelujah.
Kaya nga po, pag nakilala po natin ang Panginoong Kristo, naunawaan natin kung paano siya sumunod sa Ama, na gawin ang ipinapagawa niya dito. Alam niyo po, sabi nga ni Jesus mismo sa John, greater things you will do than this. Higit sa mga ginawa ko ay gagawin ninyo o magagawa ninyo. Because, ano po ang dahilan niya? Because I will go to the Father. So what does it mean? Sabi nga po ng Hebrew, He is now seated. Hebrews chapter 12. He is now seated at the right hand of the throne of God. So what is the importance ng pag nakaupo na siya ngayon sa kanang trono ng Diyos? Ibig sabihin, every promise, every work that He has finished, everything that He has done for men, everything He has accomplished to obey God's will and the task that God the Father has given Him is all for the restoration of what was lost by the first Adam, and it was restored to us who believes. Kaya nga po, pwede talaga nating maranasan ang mga ginawa po ng ating Panginoong Kristo. He is our pattern. Siya po ang ating sinusundan. Siya po ang Espiritu ng Diyos. Kapag nakilala po natin ang gusto ng Panginoon, Jesucristo, makikilala po natin ang gusto ang God the Father and even God the Holy Spirit because they are only one in three persons. Okay. Praise the Lord. So kaya nga po, before we go to the second thing na titingnan po natin, second truth na titingnan natin in the confession of Peter of who Jesus is, sa pagsagot po niya sa tanong, so nais ko pong makita nating lubos ito, ano ho? That Jesus is the Christ or the Messiah, the anointed one of God. Okay, so nakita po natin ang importance ng pagiging anointed, ano ho? So, pero ang sagot ni Peter, sabi niya, you are the Christ. And then dinugtungan pa po niya, sabi niya, the Son of the living God. So how important is that? In understanding and in knowing who Jesus Christ is sa ating mga buhay sa ngayon, sa panahong ito, napakahalaga po nitong karugtong na confession na ito ni Peter, ni Apostle Peter. Okay. In Matthew chapter 3 verse 17, I would like to share to you, okay, yung mga proof, okay, na talagang si Jesus, si Christ Jesus o si Jesus Christ is the Son of the living God. In Matthew 3 verse 17, nang siya po ay binabautismuhan ni Juan Bautista o ni John the Baptist, and a voice from heaven said, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." So dito po, yung confession ni Peter that you are the Son of the living God, ito po ay inaffirm, tiniyak ng Diyos Ama at tinitiyak ng Diyos Ama, at ito po ay mababasa natin nga sa Matthew chapter 3 verse 17, na siya po ay, sabi ng Diyos Ama sa kanya, "This is my dearly loved Son who brings me great joy." Another supporting verse is in Matthew 17 verse 5. But even as he spoke, a bright cloud, ito po yung sa Mount of Transfiguration, overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy. Listen to him." So makikita natin, kiniklaim talaga ng Ama that Jesus Christ, okay, that Christ Jesus, the anointed one, is the Son of the living God. So tingnan pa po natin, okay, ano po ang importance nung kilalanin natin siya as Son? Okay, so because as Son, He is our pattern of obedience. Okay, so ano po ibig sabihin nito? In John 3:16, ito po ang sabi, "For God so loved the world so much that He gave His one
and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. So ito po, no? One of the important things na ginawa po ng Ama ay sugo ang kanyang bugtong na anak. Sabi po dito, bakit? He wants the world to know how He loved them. He wants the people of the world knows how much God loved them. Okay. So kaya po sabi dito, so much, ganun po yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lang po basta mahal, but so much. So ano po ang value ng sangkatauhan? Ano po ang katapat ng sangkatauhan? Ito po, that He gave His one and only Son. So the value of the love of the Father to the people of the world is the life of His only Son. Hallelujah. That He gave His one and only Son. That's how valuable you and me. That's how valuable your parents, your brothers, your sisters, your uncle, everyone, every people of this world is so valuable to God. At ang katumbas ng halaga na yan ay ang kanyang mismong bugtong na anak. His only begotten Son. Okay. So kaya nga po, makikita natin dito, ito po yung gusto kong maunawaan natin. So that's why we should not question God of what is happening today, of what you are experiencing today because of this pandemic. Okay, this is the reason why what we need to do is instead of asking God or questioning God of what is going on, this is now the time to see, to understand who Jesus Christ is. Jesus is the value of God's love to you and me. Hallelujah. Woo! Why? We are so valuable. Ganon tayo kahalaga. Bakit? Ano bang ginawa natin? Sino ba tayo? That we are so important to God, that we are so valuable to God, na ang katapat ng halaga natin ay ang buhay mismo ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya nga po, kung babasahin natin in the 7 last word ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, isa sa pinakamatinding iyak po niya doon, ay yung sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Sabi po, that was the only first time he was separated with his Father. Alam niyo po, in the natural, ang bata, pag nahiwalay po yan sa ama o sa magulang, talaga pong sumasama ang loob, umiiyak. Okay. So dito po ang Panginoong Jesucristo, hindi naman po siya sumama ang loob, but makita po natin dito, that's how difficult, that's how hard. Okay. That's how makita natin the importance of His obedience, because He is our pattern. His obedience to God the Father is our pattern right now to obey God in our lives. So kaya nga po, gusto ko pong makitang mabuti natin ito kasi ganun po siya sumunod sa Ama sa ipinapagawa niya dito sa lupa. And in John chapter 6 verse 69, ito pa po yung isang proof that He is the Son of the living God. We believe and we know you are the Holy One of God. Kasi po nung puntong ito, nagtatanong si Peter, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. And then sabi niya, and we believe, and we know, you are the Holy One of God. Okay. So ito pa po ang maganda makita natin. Siya po ang nag-iisang banal ng Diyos. Hallelujah. The Holy One of God. Gaano ka-importante po ito? Alam niyo po, sabi nga, when we receive Jesus
one of the things that God has done sa ating mga buhay, we are justified. Meaning to say, all our sins are forgiven, we are acquitted. And then, next is, we are sanctified. Ibig sabihin, binanal na tayo ng Diyos. Na bagamat nandito pa tayo sa lupa at pwedeng magkasala, but God made us holy. Ibig sabihin, so it doesn't mean na yung pagiging holy natin ay hindi na tayo nagkakasala. But the Holy One of God who lives in us is helping us in our everyday life so that we can become like Him. God is not expecting us right now to be talagang completely, perfectly holy. No. As long as we are here on earth, bagamat hindi na tayo taga rito sa sanlibutan, hindi pa tayo perfecto. So, but makita po natin, the good thing and the good news is that, alam niyo po, pansinin po ninyo, kung ikaw ay totoong pinananahanan ng Diyos, totoong tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, pag ikaw ay nagkasala, o bago ka pa nga lang magkasala meron ng tinatawag na kaba, pakiramdam na kaba, at takot. Takot sa Diyos na hindi dahil lang gagawin mo yung kasalanan, kung hindi, maipapahiya mo siya. Mapapalumbay mo siya. Maipapahiya mo siya. Okay. And on and on. And because of that, na nare-refrain tayo o na napipigilan tayo na gawin ang isang kasalanan. At kung tayo man ay totoong mahulog sa tukso at sa pagkakasala, andi dyan po na mabilis tayong nakakabalik. Okay. Sapagkat kapag totoo tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ng anak ng Diyos na buhay, alam niyo po, mabilis tayong bumabalik sa Kanya. Praise God. Why? Because the holiness of God, yan po ang naghahari sa atin, mga buhay. And then in John 17:1, ang sabi po dyan, the Father, sa prayer po ni Jesus, the hour has come, glorify your Son so He can give glory back to you. So yan po ang prayer ni Jesus. Father, the hour has come, dumating na ang oras. Kasi dito po malapit na siyang hulihin, parusahan, at ipako sa krus. Sabi po niya, panalangin niya, glorify your Son so He can give glory back to you. And in verse 2, for you have given Him authority over everyone. Tingnan po ninyo, sabi niya, for you have given Him authority over everyone. He gives eternal life to each one you have given Him. Okay, so one of the authority na binigay ng Diyos Ama sa Kanya is to give eternal life to whom? To each one you have given Him. To each one na binigay ng Diyos Ama sa Kanya. Okay. Kaya po hindi automatic lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi po automatic na lahat ng tao pupunta sa langit. Hindi po automatic na lahat ng tao talagang tagalangit. So, sabi po dito, kailangan magkaroon tayo ang isang tao ng kapahayagan na makilala kung sino si Kristo, okay? Para tanggapin niya siya bilang Panginoon niya sa kanyang buhay at tagapagligtas. In that way, tulad po ni Peter, sabi nga ni Jesus, hindi mo yan nalaman sa kanginumang nilalang. Kapahayagan yan sa iyo ng Diyos, kaya mo nasabing, you are the Messiah, the Son of the living God. Praise God. So ganun din po sa pagkilala natin sa Panginoon upang tanggapin natin siya na Panginoon at sariling tagapagligtas. And in John 17:4, I brought you glory. I brought you glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. So kaya po yan, sabi ko nga po kanina, Jesus is our pattern in obedience. Okay, in obeying God.
Kaya po makita natin dito, sabi nga, nabigyan niya ng kaluwalhatian dito sa lupa ang Diyos Ama sa pagkumpleto sa gawaing ibinigay niya sa kanya para gawain. Hallelujah. So ganun din po ang ine-expect ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganun din po ang ine-expect ni Jesus sa bawat isa sa atin. Since He is our pattern. Ulitin ko po, tao siya ha. 100%. He has the Holy Spirit and the power of God in Him. Kaya po niya nagawa all the task. Kaya po nakumpleto niya all the works that God asked Him to do. At ganun din po sa atin ngayon. Okay. So, sa 2 Peter 1:17, when He received honor and glory from God the Father, the voice from the majestic glory of God said to Him, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." Hallelujah. So, yan po yung ibig sabihin ng God the Father who brings me great joy. Alin po yun? Sabi nga when He received honor and glory from God the Father. Bakit? Sabi nga niya sa verse 4 ng John 17, kasi natapos niya yung ipinapagawa. At yun po ang kasiyahan ng Diyos. Yun po ang kaligayahan ng Diyos Ama. Na nakita niyang tinapos ng Panginoong Jesucristo ang hindi po madaling gawain na ipinagawa niya sa Kanya. Na sa atin din po ay yun ang ine-expect ng Diyos, na ang kaibahan naman po sa atin, hindi natin kailangang magdusa, maghirap, hindi natin kailangang gawin yung Kanyang ginawa na maghirap, magdusa, magpapako sa krus. Okay? Kung hindi, kailangan lang nating siyang tanggapin at sundin sa mga ipinapagawa niya sa atin. Sabi nga po, in the victory, He is victorious. But tayo po is more than conqueror. Ano po ibig sabihin doon? Hindi tayo ang nakipaglaban, siya ang nakapaglaban. Pero tagumpay po tayo. Kaya nga sa Romans chapter 8, ano po sinabi doon? That we are more than conqueror. Verse 37. We are more than conquerors. So ibig sabihin, higit pa tayo sa Kanya na nagtagumpay. Siyang nakipaglaban, siyang nahirapan, siya ang namatay. Pero po, tayo yung more than conqueror. Bakit? We just receive the victory by the grace of God sa ating po mga buhay. Biyaya yan ng Diyos. Favor yan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. At sa verse 18 nga po, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, ito yung payo sa atin ni Apostle Pedro. One of the three inner circle disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Kung papasinin po ninyo sa gospel, yung 12, ito pong tatlo na ito, ay tinatawag nating the inner circle. Mapapansin po ninyo na itong tatlong ito laging kasama ng Panginoon. Sa Gethsemane, yung one throw away, yung tatlo kasama niya, Peter, James, and John. Sa Mount of Transfiguration, Peter, James, and John. Doon sa pagpapagaling sa anak ni Jairus, Peter, James, and John. And then in many occasion, mapapansin po ninyo, si Peter, James, and John, lagi po yung kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ako, mayroon akong message na sinya doon patungkol sa how did these three see Jesus. Okay. Pero po ngayon, gusto ko pong bumalik dito. Ang payo po ni Apostle Pedro sa atin ngayon. Okay. Sabi niya, kailangan tayong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang pinaka-importante. Lalo na sa panahon ng pandemic na ito, you have all the time to read your Bible, to study, to listen to the good teachings, good mga preachers, teachers of the Word of God na talagang totoo. At hindi nagsisentro sa kanilang sarili lang, kung hindi sa Panginoong Jesucristo, na tinuturo talaga si Jesus Christ sa bawat isa. Yan po yung dapat nating pakinggan. At marami po yan. Kaya sa mga panahon pong ito na tayo ay pinananatili sa ating tahanan because of the COVID-19,
take that opportunity to know Him more. Okay? Because tulad po ng pagsishare ko ngayon, it's not enough for me to share to you kung at kilalanin natin ng gusto ang Panginoong Kristo. But we have the Bible in us. And if you have Jesus Christ in your life, the Holy Spirit is in you to guide you into all truth. That as you read and study the Word of God, He will lead you into all truth. That's the work of the Holy Spirit, God the Holy Spirit sa ating mga buhay. And if you have not yet received Jesus as your Lord and Savior, at hindi mo masagot, who do you say I am sa iyong buhay? Sino nga ba si Jesus Christ sa iyong buhay? Ito yung panahon na ibukas mo ang iyong puso at buhay at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito na ang oras. Ito na yung pagkakataon. The reason why you are listening today, okay, is because gusto ng Panginoon makita mo ang value mo, ang halaga mo. Ang halaga mo ay buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa umagang ito, kapatid, sumunod ka sa panalangin na ito ng pagtanggap upang si Jesucristo sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo ay manahan sa iyong puso, sa iyong espiritu at gawing kanyang anak mula sa araw na ito at tulungan na makilala siya pa ng lubusan sa iyong buhay. Tayo manalangin. Sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap. Panginoong Hesus, salamat po sa mga katotohanan na akin nadinig na ikaw ay katotohanan na magpapalaya sa akin na ngayon sa oras na ito ay binubukas ko ang aking buhay, ang aking puso upang tanggapin ka na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Na mula sa araw na ito, Panginoon, ako'y gawin mong anak mo upang masunod ko ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu ay makilala pa kita ng lubusan sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin yan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay anak na ng Diyos. Sabi mo, ganun lang, anak na ako ng Diyos. Yes. Pares nga ng sinabi ko, tinapos ng lahat ni Jesus. Ang dapat niyang tapusin, ang dapat gawain natin, ay tinapos na ni Jesus. At ang kailangan mo lang ay manampalataya, maniwala na sapat ang kanyang ginawa para ikaw ay mailigtas niya. Para ikaw ay gawing anak niya. Para ikaw ay maibalik niya sa kanyang kaharian. Sapat ang kanyang ginawa. At dahil doon, kailangan lumago ka sa pagkakilala sa kanya. Kaya iniimbitahan kita na magmensahe ka sa amin. You can call us sa aming Facebook page, Messenger, or mag-iwan ka ng message. At sa mga kung saan ka malapit, meron tayong mga churches at mga leaders na pwedeng tumulong sa iyo. Tutulungan ka namin kung taga saan ka man, kung ikaw ay taga Baguio, kung ikaw ay taga Pangasinan, sa Carlos, sa Hong Kong ka man, sa Macau ka man, sa Canada, sa Australia, sa US, dito sa Pampanga, sa Bulacan, wherever you are, sa Dubai o sa Qatar, saan ka man naroroon, through the platform na meron tayo ngayon, through the internet, you can contact us. Okay? And we can help each other. We can help you grow in your faith. So wag ka lang mahiya. Wag ka lang mag-alala. So we are available kung mayroon tayong differences sa ating oras, sa ating panahon. Just leave a message. At kung gising pa kami, sino man sa amin ang iyong maiwanan ng mensahe, okay, o makakita ng iyong message, we will respond to you right away. Kaya sa pagkakataon na ito ay
kinakailangang makita mo ang importansya ng paglago at masagot mo sa iyong sarili ang katanungan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Who do you say I am? Importante na makilala natin siya ng lubusan sa ating panahon ngayon. Okay, so at the same time, doon sa mga kapatid natin, so we are encouraging everyone na magpatuloy po tayo sa ating mga life group at meron din po tayong gawain every Wednesday. Okay, so yung gusto pong makisali sa life group every Monday. So, and then dun sa mga life group na mga leaders po natin. So, kailangan po even sa panahon na ito, meron po tayong Messenger, meron tayong Viber, meron tayong Imo, meron tayong Zoom na pwedeng magamit so that we can share at makatulong, makapagpalago sa pagkilala pa sa ating Panginoong Hesus. Just respond sa mga panawagan namin, sa mga text, sa mga chat, sa mga messages na pinapadala sa inyo. Kasi ito yung panahon that we need to really be founded and be steadfast in our faith. Okay? Kasi po talagang ang tanda ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Okay, so kaya ako po excited nga ako na talakayin natin po yan para makita natin what is going on and what is really happening in the world today. Another is, sabi nga po, na tutungo tayo sa ating tithes and offering. Ito po ang pwedeng pagpadala ninyo. Okay, so sa GCash account, ayan po yung number. Hindi ko po na ipalagay yung BDO account ko kasi nag-aalangan po ako dahil personal ko po yun. But kung kayo po ay hindi makapagpadala dito sa GCash account, ay pwede pong magamit temporarily yung pong aking tawag dito, BDO account na yung po namang mga nagpadala ay talagang natatanggap po ng ating admin o ng treasurer po natin yung lahat ng mga naipadala through us. Okay, basta po mag-message lang kayo na yon ay para sa gawain ng Panginoon. But in our GCash, yung pwede magpadala sa GCash, ito po yung number 0942-763-3599. At dito po ay pwede niyong ipadala ang inyong tithes and in your offering. Okay, so purihin po ang Panginoon at as an update sa ating pong pinapagawa na nire-renovate na building, construction ng ating building ay marami na po ang na-improve. Ang kailangan na pong asikasuhin natin ngayon, next week ay magkakaroon na po ng installation ng kuryente para po magkaroon na ng power yung ating pong building. So yung bubong po naayos na, yung harapan ay medyo maayos na pero meron pang kailangan gawain. So yung pong mga bintana ay kailangan pang maayos, mga pinto at saka po yung mga CR. At saka masimento yung flooring na kailangan pong simentuhin doon sa garahe. So yan po yung mga update ng ating pong renovation ng ating building. And at the same time ay magko-construct po tayo ng mezzanine para po sa ating audio booth. Okay? And at the same time ay maging ating pong recording studio para po sa ating mga tawag dito, mga pagtuturo na pwede natin pong gawin by through recording. So para masuplayan po namin kayo ng mga teaching sa inyong paglago sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang ating mga announcement and by the way, meron po tayong mga trainings na ginagawa. So kaya lang po hindi na pwedeng magano kasi malayo-layo na, but we have our basic doctrine every Tuesday.
at magsisimula po ulit tayo right after the first batch, at lahat po ng mga interesado para sa pagkaalam ng ating basic doctrine ay pwede pong mag-enroll, and it is for free. Ganon din po, meron tayong training din ngayon sa homiletics. Those who are talagang willing to obey God sa kapanawagan nila para maging tagapangaral ng ebanghelyo, maging pastor, maging evangelist, at ang iba pang mga pagkatawag, ay meron po tayong training every Friday, okay, ng homiletics. At ganun din, may susunod po doon yung hermeneutics. At the same time, every Wednesday naman, meron tayong School of Leaders training. Kaya lang, nasa middle na rin po sila ng School of Leaders 1. But after that, ay pwede na po i-announce po namin yung enrollment uli ng simula ng SOL1. Okay, so para po makapag-enroll kayo. Okay, so yan po yung mga ilang announcement natin. And so kaya po yan po yung aking kasi baka hindi pa nila na-copy yung number ng GCash. Okay, so ayan, balik ko na sa aking mukha. Okay, purihin po ang Panginoon at salamat po sa ating lahat. Sa Kanya po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati, at pinaparangalan po natin siyang patuloy at parangalan pa natin siyang patuloy sa bawat araw ng ating buhay, na tunay na nakikita ang mabubuting gawa na resulta ng ating kaligtasan at ebidensya na ang Diyos ay sumasa bawat isa sa atin. Pinagpala pong umaaga, pinagpalang isang linggo, pinagpalang mga araw ang sumaating lahat ngayon at magpakailanman, at patuloy na ang bukas na kalangitan ay magbuhos ng pagpapala sa bawat isa sa atin, sa bawat tahanan, at ang banal na dugo ng ating Panginoong Kristo ay siyang maging proteksyon natin sa lahat ng mga plano ng kaaway at maging sa virus ng COVID-19. Let that protection of the blood of Jesus be upon each and every one and in every family. At tunay nga na God, the Holy Spirit, gives you boldness to share the good news to those who led, sa kanino kayo ililid ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya sa ating lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin, Ama. Amen and Amen. Praise God! So, pagpalain kayo mga kapatid from Baguio, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, US, Canada, Australia, Qatar, Dubai, Hong Kong, Macau, Hawaii, and other parts of the world. God bless you all. Shalom.